itanim natin ito. Itanim natin ito. Ay, salidumbay, salidumbay diway. Alam niyo yung kantang yun, guys? Mahapdi ang aking mata na naman. Ewan ko, basta mahapdi yung ating mata. At itatanim ko ito, guys. Oh, ayan. Sibuyas. Tapos ito, wow! Tignan niyo ito, guys. Oh, itong ating seedlings. Petchay po ito. At basta mahapdi yung ating mata. May kamatis dyan, may yung ating ampalaya hindi pa sumisibol. Ay, hindi pa sumisibol yung ating ampalaya. Lumabas ka na ampalaya. Wala, dito ko itiranim, oh. Dito. Hindi pa sumisibol. Tanggalin natin ito. Tapos maupo muna ako dito kahit walang unan. Wala pang dyan, guys. Pero magpainit tayo ng konti. Masakit yung ating mata na naman, guys. So mag-video lang ako dito habang nakapikit. Masakit yung ating mata, guys. Ano sa tingin niyo? Tumataas na naman ang ating magmuni-muni lang tayo dito. May isang gawain pa nakukuting-tingin dyan sa salas. Dahil nga katatapos din ng mga lalaki. Tapos sabi ni Habi, umpisahan daw niya. Sabi ko, wag. Dahil baka 5 taon na lang ang ilalagi ko dito sa mundo, sabi ko sa kanya. 5 taon. Yun ang estimate ko, guys. Marami na tayong nararamdaman. Sakit sa buong katawan. Baka kunting panahon na lang yung mata ko. Huwag naman sana. Marami pa tayong obligasyon sa ating pamilya. Pero kumpara noon, guys, noong medyo bata-bata pa yung mga bata, ako'y takot noon, guys, na magkasakit dahil nga hindi pa kaya ng mga bata ang alagaan ang kanilang sarili. Pero sa ngayon, kung ano man ang mangyari sa akin, guys, handa na ako. Handa na tayo. You are selfish, sabi ni Habi. Dahil kung minsan hindi ko inaalagaan ang sarili ko. Alagaan mo ang sarili mo, sabi niya. Dahil pag inalagaan mo, hindi yan para sa iyo, para sa amin. Dahil pag may nangyari sa iyo, paano na kami, sabi niya. Tama nga naman. Pero nasa kay Lord na lang ang desisyon. Kung gusto niya na tayong makasama, nasa sa kanya yun. Basta masakit yung mata ko, guys. So pasensya na po kung minsan hindi ko kayo nababalikan. Yung time na okay lang yung pakiramdam natin. Saka ako sumisilip, ayun. Nag-upload ako regularly. Pero yung upload na yung kaya ko lang, ayun. Yan ba ang iiwanan kong view? Kung mawawala na tayo dito sa mundong ibabaw, sino ang tatanaw dyan? Sino ang magvi-video niyan araw-araw, di ba? Very proud pa naman ako sa mga tanawin dyan, di ba, guys? Pero alam nyo, guys, sabi nga nila, kung palaging pinag-uusapan ang kamatayan, wala, malayo sa'yo ang kamatayan. Dahil ako, sa totoo lang, palagi kong tinatapik yung tungkol sa kamatayan. Di ba yun ang sabi nila?
pag pinag-uusapan palagi, yung bang malayong mangyari ang ganoon. At di ba nasabi ko sa inyo guys noon na pag ako ay namatay, ayaw kong mailibing dito. Gusto ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas. At dahil nga yung libingan dito, ayoko yung libingan dito. Dahil pag naging kalansay ka na, tatanggalin yung buto mo, yung kalansay mo, tatanggalin sa baol, tapos itatapon na lang sa may sa gilid-gilid. May tapunan naman ng mga kalansay dito. Sorry sa mga mga kumakain. Oo. Hindi gaya sa Pilipinas, may sarili kaming libingan na kung saan ka nakalibing, yun lang, walang gagalaw sa'yo, ganoon. Dahil private nga yung libingan namin sa Pilipinas, dun sa amin. At dito, ayoko mailibing dito. Kaya minsan nga, napag-usapan ng family ng mister ko, silang magkakapatid, na gumawa sila ng sarili para kahit na ilang taon ang makalipas, hindi magagalaw yung kalansay. May mga family din na ganoon ang ginagawa dito. May private na sila, yung bang libingan. So ganun ang pinag-uusapan nilang gawin ba. Mula nung time na nag-request ako, nag-suggest ako na ganun dapat ang gawin doon sa libingan ng mga ng mga biyanan ko. Oo. Kumpara naman dito guys, alam niyo yung yung mga family ng mister ko, yung mga in-laws ko, yung bang palaging may bumibisita sa kanila, sa mga in-laws ko. So in some way, parang maganda rin dito na mailibing dahil may bibisita sa akin ba. Pag birthdays ng biyanan ko, pag Christmas, pag New Year, or pag may okasyon, mga ganun ba, bibisita at bibisita kami sa kanilang puntod. Yun ang gusto ko sa sa family ng mister ko. Hindi gaya nung iba na pag namatay na yung kaanak mo, kapamilya mo, namatay, bisitahin mo lang minsan sa isang taon okay na. Pero yung family ng mister ko, ganun sila palagi kami sa bundok, nagtitirik ng kandila. So in case na tayo mamatay, I'm sure na yung mga anak ko, dahil yun ang nakikita sa amin, yung mga anak ko, bibisita sa akin. Nasabi ko na ito minsan, yung topic na ito sa isa kong vlog. Unlike, for example, pag nasa Pilipinas na yung bangkay ko, yung kalansay ko, sinong bibisita sa akin? Nagets nyo yun guys? So yun ang usapang pandangal for today. Medyo emotional ng konti, pero at least na voice out natin yung ating kunting muni. So yun na yun guys. So sana okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. Ay, itanim ko na pala yung ating yun, yung ating sibuyas doon. May tumubong sibuyas ba? Kahit lang yung yung dahon ang pakinabangan. Ayan mainit-init na. Tapos sabi ni Habi, pupunta daw kami dun sa baba, dun sa bilihan ng mga dahil kung aantayin ko pa itong kamatis ko, anong mayroon ba ako dito? Kamatis. May nabibiling seedlings ng kamatis doon, tapos cucumber. Yun lang ang kailangan ko. Kamatis at saka cucumber sa baba. Dito naman ang meron akong patula at ampalaya. Dami parang ang laki ng aking tatamnan guys. Parang ang laki ng aking hacienda ba. So yun na yun guys. So kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Ayan na siya guys. Naitanim na natin. Yan yung ating pitchay. Nagtanim naman ako ng dyan. Ng tigda-dalawa. Tandaan nyo guys, yung mga dating subscribers ko. Last year, yung mga tinanim kong petchay na ganito. Ang dami noon, di ba? Oo, ang gandang tignan. So hopefully, magiging ganoon din last year. Yan, magtatanim ako ng mga 10 pot na ganyan. Dire-diretsong ganoon. Diretsong ganoon, dyan ko ilalagay.
Tapos, ang nangyari noon is, ang lago-lago. Tapos, parang ayaw ko bang pitasin. Oo. Parang, ang sarap sa mata ba. So, yun na yun guys. Tayo bababa na. So, see you again sa susunod nating vlog.